So para makalculate yung trajectory, dapat kasama yung rotation ng Earth, yung curvature ng Earth. At yung presence ng Tama. chimney. Kailangan ba? Nagano sa ano? Oo. Hello guys, ako si Philip. Reggie. Jane. Cherry. Kami po ang Lignayan Podcast. And today, dahil nalalapit ng Pasko, this will be our Christmas special. Anyway, so for today, ang discussion natin is ano yung mga physics stuff that we can relate when we say Christmas. Of course, there's physics everywhere at kahit sa Christmas, meron pa rin physics. So, yan ang discussion natin today. Magandang simula siguro yung kasi 'di ba yung classic na lore ng pinagsimula ng Pasko yung Three Kings ay sinundan nila yung North Star, tapos yung 'di ba yung North Star yung pinakaunang navigator. So kasi yung sobrang tandang field ng astronomy, tapos yun nga astronomy yung nag-guide sa navigation since dati pa, at kahit ngayon totoo lang. Tapos syempre yan nga din yung nag-lead sa kanila mula dun sa kung saan sila galing papunta dun sa papupuntahan nila ng ng time na yun. Wait lang, actually may tanong ako diyan kasi 'di ba North Star. Pero 'di ba yung Earth nagpe-precess yung Earth. So yung North Star ba nila nung time na yun pa rin ba yung North Star natin ngayon, which is yung Polaris, 'di ba? Yung North Star. Polaris. So ina-assume ko na during that time iba yung North Star nila. Tapos Pero nag-precess na yung pero yung 'di ba? Yung so supposedly 2023 years ago siya nangyari. Pero yung rate of precession ng Earth nasa 20-something thousand, 26,000. So up north years, before, lang ng units, years, 26,000 years. So up north before is north pa rin ngayon. North-ish. Roughly. So syempre yung magagandang physics nga dito talaga astronomy pati astrophysics kasi yung fact naman na nakikita natin yung North Star sa sky ay dahil yung star ay nagbo-burn ng nuclear fuel niya, so sending us yung light niya nga from far away and then helping yung people navigate to their places, and yun yung tied nga ito dun sa lore nga ng Christmas ng sinundan ng Three Kings yung North Star. So pero bakit cool na simula. Bakit yung shape ng mga star? Pag ganun. Star. I mean, star. 5. Ayan, di ko alam. So siguro na lang ganito. So, di ba, palapit na yung Pasko, tapos tayong apat, wala tayo sa Pilipinas. So ako sa Germany, si Reggie sa South Korea, si Cherry sa Japan, si Jane sa US. Meron tayong winter. Tapos may snow. So siguro, bakit dito sa mga ibang lugar may snow at sa Pilipinas wala? Ano ba yung physics behind doon? Bakit magkaiba yung Pasko na sa Pilipinas at Pasko na sa kung nasaan tayo ngayon? Ikaw, Reggie, dahil gravitational physicist ka. feeling ko mas alam nyo din to. Pero hindi ba related sa tilt ng yan? Related din sa pag-tilt ng Earth. Kasi 'di ba, although dito sa Northern Hemisphere, tayo, nasa winter tayo. Pag sa Southern Hemisphere, gitna sila ng summer ngayon. Kaya pag gusto mo ng summer ng December, Australia dapat yung pupuntahan mo. Kasi yung tilt ng Earth, di ba? Sige, Reggie. Gaya ng binabanggit ni Cher dun sa last episode na yung light galing sa sun, tapos may particular angle, tapos tumatama siya sa Earth.
So in relation lang doon sa tilt kasi 'di ba yung init po focus sa equator. Tapos tayo ay nasa northern hemisphere. So dahil sa tilt ng Earth, naka-tilt away tayo sa sun. Kaya mas malamig sa atin ngayon. Tama, no? Tayo hindi nakaharap sa araw. May factor din yung syempre yung composition ng Earth kasi yung atmosphere niya, pati yung pag-scatter ng light doon na tapos yung climate, thermodynamics. Pero din, di ba? Dahil din sa tilt na yun, kaya maiksi yung araw natin ngayon. So, anong oras ba yung mga sunset sa ano? Ano yung oras mga sunset sa inyo? Sa akin, kailangan umuwi na ako ng mga before alas 5 dito. Kasi wala na akong araw. Sa akin, mga 4 p.m. wala nang araw. Tapos yung araw sisikat ng mga alas mga 9. Mga 9 a.m. 9 sa'yo? Ang lungkot naman. Banggitin ko lang, ito yung dahilan kung bakit magkakaiba yung time zones natin. Kasi tinawag gabi-gabi kay Jane, umaga sa atin Cherry, tapos madaling araw yung tilt nga yung ayan din yung same na relation kung bakit may time zones. So hindi namin nakikita yung future ni Cherry dahil mas advanced yung oras namin. Isa lang yung absolute time. So hindi namin kaya sabihin kay Philip kung ano yung future niya. Time zone. Pero diba, kung i-relate sa Pasko, diba na when we talk about Christmas, lagi iniisip natin na white Christmas, diba yung mga pinipicture sa atin na scenario, Christmas village, may nagsisnow, ganyan. Ano yung naging impression sa inyo doon? Bilang lahat tayo ay galing Pilipinas na snow is just a concept. Ako na-excite lang ako na ma-experience yung first winter. Yun lang. Pero yung snow as a concept, parang lang. Well, kahit sa Pilipinas tayo, parang may mga lumalabas din naman na mga videos sa YouTube. May makikita ka na tungkol sa snow, yung formation ng snow at bakit specific lang siya sa mga area na malamig kasi yung physics nun ay kasi technically yung snow parang ulan lang din naman yun eh. Tapos dahil lang sa location natin sa Earth, yung ulan nafi-freeze siya habang lumalaglag kaya nagiging snow. Sa case naman ng Pilipinas, hindi na siya nag-freeze kasi mainit doon. Pero siguro ang magandang dyan is what makes Filipino Christmas different from countries na may snow talaga yung Christmas nila, di ba? I think Filipino Christmas is completely different from Christmases in other countries. Warm ang Pasko na. Dadagdag ko yung festive na feeling kasi yan nga, hindi naman nag-snow sa Pilipinas. Gusto ko yung kasi una mas mahaba ang Pasko sa Pilipinas, September pa lang. September 1. Talaga, obsession yun, bare months, Pasko na yan. Iba yung kind ng pag-celebrate ng Pasko doon. Siyempre yung Christmas lights, saka yung inaabangan ko, halimbawa, naalala ko yung Puto Bongbong, pati bibingka, so yung thermodynamics. Kasi yun nga, iba yung feeling, ganyan yung pag-celebrate. Hindi siya dahil sa snow o yung pagbabago ng season. Kaso siguro mas related siya sa yung religious roots nga din. Kasi yung Pasko talagang madaming big deal yung simbang gabi, halimbawa doon sa mga Katoliko. So dyan, tapos sa labas ng mga simbahan palaging may Christmas lights. So mafe-feel mo yung festive. Hindi necessarily syempre kung na Katoliko ka. Kasi mafe-feel mo talaga siya eh.
Hindi dahil sa pagbabago ng season, mahandaman mo pag Pasko na. Una, bare months pa nga lang. Kahit saan ka pumunta, Christmas songs na Oo. So speaking of festive feeling, syempre part ng festive feeling na yun ng Pasko sa Pilipinas ay yung mga Christmas lights. Tapos syempre, diba, parang palaging may mga pa-contest sa pagandahan ng mga Christmas lights. Pero siguro para sa ating mga viewers, yung Christmas lights, although parang simple lang yan, may quantum mechanics na kasama dyan sa Christmas lights at bakit siya umiilaw, bakit mas ginagamit siya ngayon. So, una, yung Christmas lights ay gawa ngayon sa LED, which is ay semiconductor. Tapos para umilaw yan, may quantum mechanics na nangyayari para umilaw dyan. So dahil semiconductor siya, may tinatawag na valence band at conduction band. Naive theory understanding kasi 'di ba yung dahil diode dependence nga. Hindi siya kagaya ng mga earlier na iterations ng Christmas lights na pag may kuryente ka, biglang iilaw na siya agad. So may minimum current na kung saan iilaw lang siya, so hindi siya basta-bastang mapapailaw mo. So mahalaga 'yun kasi sa pagpasok ng mas safer na paggawa ng mga Christmas lights. So yan nga. Tapos syempre may quantum mechanics part dyan. Dahil doon nga sa yung minimum current na yun related doon sa bands. Yung mga ilaw ba na yun? So 'di ba individual siya na light bulbs? Na bulbs. So connected sila na naka-parallel siya. Kasi kapag naka-series siya, wala na. May isang wala na. Pero di ba may mga ganong Christmas lights? Oo, yung mga dating Christmas lights, di ba, naalala nyo, na kapag may nasirang isang section yung tapos parang, ginagawa pa nung parents ko dati, kapag may section ng patay na talaga, papalit-palitan na lang nila yung iba. Hanapin kung saan yung ito na lang yung, save na lang natin tong area na to. Ito pa yung masasalvage natin. Nalala ko nga dati parang pwede mo kasing tanggalin yung bawat tatanggalin yung per bulb. Tapos biglang na lang, example yung kulay ng isang ay red. Tapos may isang nasira, papalitan mo biglang may isang green. Isa lang. Pero bakit sa incandescent yung naiisip ko? Bakit kapag basag yung bulb, hindi naman nandun yung fuse, di ba? Pero bakit hindi na siya umiilaw pag nabasag yung Kasi meron siyang gas sa loob. So parang, kung iisipin mo, meron siyang filament, di ba? Tapos, yung filament na yan, kailangan mag-travel yung electrons from one filament to the other. So, yung gas na yun, yung nagiging tulay para maka-travel yun. So, nung sumabog na yung bulb mo, nawala na yung gas na nag-link sa kanila, hindi na rin siya sisindi. Pero sa LED, pag nabasag yung LED, iilaw pa rin ba siya? Yung sa LED kasi, yung bulb doon, para lang siyang plastic coating. Yung source mo ng ilaw nasa loob pa. So, kahit na mabasag mo yung bulb part na yon, para lang siyang resin something, just to, in a way, protect the diode itself. Tsaka relatively disperse yung ilaw. Sa LED, nakadepende sa material na ginamit mo for the diode. Okay. So yung kulay niya, yung related sa electronic properties talaga mismo. Oo, nung semiconductor mo. Pero yung sa incandescent, so kunwari iba't ibang kulay. So iba't ibang gas yung laman nun? Ang alam ko. Ayun, may inert gas sa loob. Okay. Ito ba so yung may incandescent?
Kasi may napanood ako na yung ginawa niya, although hindi Christmas light, binasag niya yung malaking bulb. Tapos, hindi na umilaw. Kahit na attached pa rin yung fuse sa incandescent light. Oo. So, ang nangyayari, kailangan taasan mo yung current para mag-generate ka ng heat between the filament. Tapos umiinit siya. So, Tapos depende sa gas, yun yung color. Oo. Pero tungsten filament ka kasi. Kaya po-produce mo? Broad spectrum. Kaya nakikita mo is yellowish yung mga ilaw ng incandescent film. Tapos, I think the color is nasa color na lang ng bulb. Okay. Bakit safer yung LED compared dyan? First of all, mas matagal yung lifespan ng LED. Tapos, talaga? Hindi ko, ayos. Tapos, mas mataas kasi yung energy required para mapailaw ang incandescent compared to LED. So, ibig sabihin, mas mahal sa kuryente yung incandescent. Yes. Mas mura yung LED. Mas mura ang LED. Kaya dami ngayon mga pinopromote talaga yung use ng LED. Lalo na kung mga industrial types. Kasi halos lahat ng ilaw na LED. Safer. Hindi siya nasusunog agad. Oo. Yung TikTok lights, LED din yan, di ba? Ano yung TikTok Anong TikTok lights? lights? yan? Yung strip na nagpapalit-palit ng kulay. Gen Z yun. LED yan. yan. Gala millennials. I'm so sad. Pero paano yun, di ba, yung mga smart na light din ngayon? Pwede mong palitan yung kulay. Oo. Kasi ang color naman, Google ulit. Ang kasi niyan is, yung mga makabagong LED kasi ngayon, meron na siyang maliliit na LED. So Inception LED within an LED. Oo, so ang isang bulb na nakikita mo bawa sa strip light, ang isang bulb na nakikita mo doon is meron siyang combination ng red, green, at blue na LED. Okay. So kaya nami-mix, kaya marami siyang Oo. So effectively meron kang So yung iteration ng colors na nakikita mo is depende sa iilaw na portion ng RGB. Sige, kanina na pag-usapan natin, 'di ba? Snow. So nung bata ako, medyo yun nga nasabi din ni Cherry off the record na isang dahilan kung bakit di siya naniniwala kay Santa kasi wala tayong chimney sa Pilipinas. Kung saan papasok si Santa, tawag doon ang bahay kapag Di ba sabi nila kapag si Santa daw nasa pupunta yan sa mga bata. Mag-iiwan ng regalo. Sabi ko, wala kaming chimney, meron lang kaming bintana. Bakit bahay tawag doon? Tapos naka-grill yung bahay, yung paano siya papasok? Wala. Kasi siguro kaya wala akong gift sa Pasko. Pero hypothetically, sige, assume natin totoo si Santa. So, siguro unang tanong, paano nakakalipad yung sleigh ni Santa? Maliban sa reindeer. Ano yung mechanism na kailangan para lumipad? Saka na natin pag-usapan yung speed na kailangan niyang i-maintain. Hindi, alam siguro naman natin yung same idea with airplanes, di ba? Alam naman natin yung reindeer hindi yan makakalipad. Kaso yung design ng sleigh ni Santa ay hindi optimized na makalipad din siya. So yung sabi mo nga, Cherry, yung dapat yung design ng sleigh ay kaya nung sa airplane nang ma-utilize yung lift kasi kailangan niya makalipad din. Kasi yung specific na design ng airplane ay ganyan nang mabalance niya yung puwersa galing sa baba dahil dun sa
sa pag-ikot nga ng hangin. So tinutulak siya pataas kahit wala kang gawin. Tutulak ka niyan pataas tapos makakalipad ka. So una yung ganyan nga. So yung sleigh ni Santa kapag may nag-edit niyan ay mukha siyang eroplano. Mas less exciting siguro yung design niya ngayon kasi exciting yung sleigh. Pero what if meron talagang wings yung sleigh ni Santa? Tapos invisible lang. Pero magiging cool yun. may pag-ganun pala yung sleigh niya. Tapos nilang natin nakikita. Pero diba sa aeroplano, ano yung ulit yung tawag doon? Bernoulli's Principle yun, diba? Bernoulli's Principle. Kasi yung design ng wing, parang may curve sa baba, tapos parang medyo flat yung taas. Tapos pagdaan ng hangin, mas-split siya. Yung hangin na napupunta sa ilalim ng wing, mas mabilis. Oo, mas mabilis. So, nagkaiba yung speed nila kasi meron siyang iba pang dinadaanan eh. So dahil may iba yung speed sa taas at speed sa baba, nagka-create siya ng pressure difference. Kaya so, may pressure ka pataas. Tapos yun yung nagkakos ng lift. Yes. So dapat mabilis yung takbo ng reindeer. Kung may wings ang reindeer. Kung may wings. Pero paano yun, 'di ba, pag sa airplane para maka-lift siya, kailangan mo yung tatakbo muna sa runway, 'di ba? Oo. Kaso si Santa titigil siya ng titigil sa mga bahay. 'Di ba? Paano siya nakaka-create ng lift off? wala siyang starting na kinetic energy enough para maka-create nung lift kung titigil siya. Unless feel ko baka nagsa-stop over siya, parang okay, bahay number 1, itong section na to magkakatabi. Pero naisip ko lang, 'di ba, in terms of aircraft, ang current technology ngayon is vertical takeoff. So what if si Santa pala, siya na yung pioneer ng vertical takeoff. Pero paano nag-work yung vertical tumatalon yung reindeer. Pagkatalon ng reindeer, okay. So kailangan mo ng ang vertical takeoff, mag-work siya. So, meron kang engine, rocket diba? mechanism or parang helicopter na I think medyo helicopter type na iano ka na pataas. Reindeers talaga. Isipin mo ba yun kaya nagiging red yung nose ni Rudolph? Hindi ba LED yung nose niya? Red na LED. Hindi natin sure. Baka engine light pala yun. So assuming na lumipad na yung sleigh ni Santa, so mabilis na yung takbo, kaya ba talaga na maikot niya yung buong mundo? Yung lahat ng bahay. Feeling ko, ina-exploit niya yung fact na hindi pare-pareho yung time zone sa buong mundo. Pwede. So magsa-start siya sa to the west of the international dateline kung saan unang-unang magsa-start yung Pasko. Sa kanya so meron siyang a total of probably 48 hours, tama ba? Hindi time traveler si Santa. Time zone traveler lang talaga. Possible ba na iba ang definition ng time ni Santa? Like halimbawa, ang 1 hour sa atin is 1 second lang kay Santa. Pero dapat nun, di ba dapat relativistic na yung niya? Back to basic physics as opposed to relativistic. Kunwari, na-realize ni Santa na hindi efficient yung titigil siya sa bawat bahay para kumain ng cookies sa kanang Di ba parang pwedeng projectile problem siya na pahabang lumilipad nila na lang ni Santa yung regalo. So kailangan kina-calculate niya since moving calculate niya yung trajectory. Yung trajectory. Kailangan sumakto sa chimney. So actually yung nangyayari pala, di ba?
ina-assume niya na lahat may chimney. O kung wala, bubong na lang papatong. Tapos binabato niya lang pala lahat, no? So, all at once, ito na yung mga regalo niya. So, para makalculate yung trajectory, dapat kasama yung rotation ng Earth, yung curvature ng Earth, at yung presence ng chimney. Kailangan ba? Nagano sa Oo. Hindi ba niya pwedeng assume na free fall lang? Free fall. Pag nagmo-move siya at a constant speed. Feeling ko mahirap masyado yung free fall kasi yung kung ibabato niya sa sobrang malayo, tapos depende sa weight din ng gifts. Magmamatter yung air resistance ng matindi. So yung I don't know mag-work yung free problem. So magaling si Santa sa physics tingin ko nagbo-boil tayo sa kung paano niya to gagawin Kailangan niya i-account lahat ng factors. Kung quadratic drag ba, yung resistance. Pilipinas, quadratic drag. Japan, linear drag. Naka-calculate yan per child. Di ba pag kunwari bibili ka sa Amazon, naka-optimize na kung paano nakapack yung nakapack yung sa likod ng truck nila para maximum packing of boxes. So sa kanya siguro meron din siyang database na ito yung surface area na mai-expose ng regalo. Tapos at the same time, ito yung weight niya. So, at air resistance. So, nakakalculate na yon in addition to the usual free fall. Malupit. Problem. Baka data scientist din may naka-hire na elf na data scientist. Sure yan, may data scientist sa team niyan. Baka yung factory niya ng elf, mga factory ng data scientist. Hindi, may data scientist, may data science department siya. Kasi kailangan nila malaman din kung anong gustong regalo doon sa bahay. Tsaka kung naughty or nice yung kid. Ayun din. Feeling ko, mas madali kapag ginawa niyang cool na lang lahat yung regalo. Tapos yung iba, kailangan sa Christmas sock nakalagay yung regalo. Yep. Pinahirapan ba yung pag-compute ng Grabe. Complex problem pala si Santa. Alam ko na para mapadali. Assume Santa Claus is a sphere. Assume gift is a sphere. Yung yung magiging tunog ng ho kapag sphere si Santa. Or din, di ba pag nag-ho siya, so lumilipad siya. Alam niyo, na-observe niyo doon, parang Doppler effect lang siya. Doppler shift. Doppler effect ka din doon. Oo. Pero hindi kaya magkakaroon ng ibang frequency yun kapag iba na yung speed niya. At pag sobrang bilis niya, ibang-iba tunog nun. May sonic boom ka kapag sobrang bilis niya. Pag faster than the speed of sound. Physicist kasi si Santa. Iba mga physicist gising lang paggabi. Mga tulog ang utak kapag umaga. Ayan, so for today na-discuss natin, di ba, na-encounter natin yung Christmas feelings Yep. kapag Pasko. Yan. And ano pa ba, the physics behind the Christmas lights na nagpapailaw sa ating Christmas nights. And Santa as a physicist, paano ba si Santa? Baka may PhD in physics pala talaga si Santa. Not sure. PhD. Ayan. Wow. Ayan. So sana may natutunan tayo today na makabuluhan tuwing meeting. And with that, we will end this episode. Maraming salamat. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Sayang Pasko. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.